good morning mga kabagis. Welcome back to my channel. Mayroon lang akong gustong i-discuss ngayon, no. Yan, kumakain sila. Ito yung pawala na tong kanilang sugat mga kabagis kasi ginagamot natin yan. Yan, no. Patanggal na. So yun. May tanong lang, no, at gusto kong sagutin. Ilang weeks ba dapat tayo magpakain ng pre-starter? So sa pagkaalam ko, lahat tayo nakakaalam ng pre-starter. Itong pre-starter kasi, ito yung feeds na ginagamit ko mga kabagis, na hinahalo ko doon sa yung feeds na may gatas. For example, yung Ultra Pack, may Piggy Bloom sila. Yung ibang mga brand naman na feeds, mayroon din silang mga ganyang mga tagi-1 kilo na nakapack, yung may halong gatas nga. Yung may halong gatas at yung Piggy Bloom sa Ultra Pack. I don't know kung anong gamit sa bimig o pangalan sa bimig ng ganun, pero ito yung mga panahon na pinapakain ko yung mga biik ko. Noon yung pinapakain ko yung ito sila, biik pa sila. Hinahaluan ko na yon ng pre-starter. Or ibig sabihin, ang gagawin ko lang mga kabagis, ang pinaka tamang sagot dyan kung ilang weeks ba dapat pakainin ng pre-starter ang ating mga alagang biik. Ang pinaka best kong sagot dyan is hanggang kailan mo sila pinakain ng Piggy Bloom, dyan din sila dapat pinapakain ng pre-starter. Kumbaga halo sila mga kabagis, hinahalo ko yan sa Piggy Bloom. Normally ang mangyari niyan, maingay yung mga RIR ko, sila nakatambay. Yung isa. So yun mga kabagis, no, kung ilang weeks ka nagpakain ng Piggy Bloom, dapat hinahaluan mo na ng pre-starter yung pagpakain na yon. Ibig sabihin yan, ang the best kong ginagawa, no, ito ginagawa ko to, isang sakong pre-starter which is 25 kilos lang yan, ihalo-haluan ko siya ng 10 Piggy Bloom. Okay? So yun yung aking ginagawa mga kabagis. And yun yung pagpakain ko na walang sukat. So hanggang kaya nilang maubos, binibigay ko, pero dahan-dahan. Now, ang tanong, ilang weeks? So kumbaga, yung isang sako na yun, na sinaluan ko ng 10 kilong Piggy Bloom, kung ilang weeks yun maubos, for example, marami yung baboy mo, doon mo na sila i-stop. So normally, itong walo kasi nag-start, yung naubos nila sa akin is dalawang sakong pre-starter, tapos mga lang yun, 2 sakong pre-starter, tapos mga 15 na kilos ng Piggy Bloom, yun na ko, kasi yung una 10, tapos yung pangalawa 5 na lang, tapos naubos nila yun ng mga almost 2 weeks. Okay? So yun yung ko kabagis, yun yung sagot ko, almost 2 weeks lang pre-starter at Piggy Bloom yung pinapakain ko. And then after that, nag-starter ako ng bali 1 month naman or 30 days. So yung tanong is ilang weeks? Para sa akin, hindi na kailangan na malaman mo yung ilang weeks, basta tingin mo is magaling nang kumain yung baboy mo at saka na sila, ready na talaga sila. Kasi doon ko rin binibase kasi yan mga kabagis. Sabi ko nga sa inyo mga kabagis is naka-pattern po ako. So lahat po, yung pre-starter together with the Piggy Bloom, 15 days ko ginagawa lahat. After ng 15 days, doon ko na sila tinitira ng vitamins at purga. Then yun, pinapaliguan ko na rin after 2 days of waiting, kasi kailangan mong hintayin ng 2 days before paliguan. Then after which, after ng 15 days na yun,
is ano ko na rin sila, starter ko na rin yung pinapakain ko sa kanila. Meaning to say, ganito yan. Sa pagtanggap ko ng mga baboy ko, pagbili ko, tapos kuha ko na yung mga biik ko. Pagka start pa lang yan, naka-ready na yung isang sakong pre-starter na may halong 10 kilong Piggy Bloom, yung may halong gatas nga. So doon na ako nag-base hanggang 15 days kung ilang ganun yung maubos nila. So yun lang po yung ginagawa ko. Isabay mo na lahat yan sa 15 days. Diyan mo rin bigyan ng purga, vitamins. Tapos after nyan, paliguan mo na rin, no? Then mag-starter feeds ka na rin. Para hindi ka maguluhan kasi madami mong iniisip ba na magbago ka ng mag-change ng ganito, mag-change ng ganyan. So, yun lang yung strategy ko para hindi ako malito. So, sabay na lahat sa pre-starter. Hinahaluan ko. Pero pwede namang hindi haluan, no? Kailangan mo ring i-consider yung gastos o yung budget mo. Pero ang ginagawa ko, hinahaluan ko ng Piggy Bloom na 10 kilo. So at least masupply natin yung kulang na gatas sa kanila kasi kumbaga nawalay na. So nag-start na silang kumain ng feeds. Pero may halo pa rin ganun para at least masupplyan natin yung yung kulang, no? In that period of time na 2 weeks or a certain period of time na 2 weeks, no? So yung sagot ko naman doon sa tanong na ilang weeks, again sa akin 2 weeks, pero depende na yan sa inyo kung ano yung strategy nyo dyan before kayo mag-change ng starter. At yung mga may nagtanong kasi sa akin na okay lang ba daw na pinakain nila ng pre-starter yung kanilang mga biik hanggang 1 buwan, and after ng pre-starter diretso na grower. Ang masasabi ko naman dyan is kumbaga maling sequence yun mga kabagis. Kailangan ang pre-starter is hindi mo na kailangan paabutin ng 1 buwan yan. Tinatawag siya na pre-starter kasi preparation yan na ilang days lang. Kung tingin mo okay na, kayang-kaya na yung sa baboy mo yung pagkain talaga ng feeds, then change it to starter muna ng 30 days before ka mag transfer sa grower. Yun lang yung gagawin natin mga kabagis, no? So I hope clear tayo dyan. Nasagot ko yung tanong. So sa akin yun, sinabay ko na lahat in 15 days. Doon na rin mangyari 15 days din yung pakain ko sa pre-starter together with Piggy Bloom. Pinahaluan ko. Ang pinaka-importante lang naman dyan mga kabagis is yung first 5 days nila is makakain sila ng Piggy Bloom. Kasi yun yung, para lang sa akin yun yung critical na days na pwede pa silang magtatae or maging basa yung dumi dahil nga doon sa pag-adjust nila sa pagkain ng feeds. However, after 5 days, kung walang mangyari, hindi basa yung dumi, okay naman yung nila, you can definitely switch it to starter na. Ganoon na yun. But sa akin is I have to wait after 15 days para hindi ako maguluhan, hindi malito yung aking sabi ko nga may guide ako, may process akong ginagawa para ako madali na lang sa akin itandaan lahat. Kumbaga isang bagsakan na. So yung within 15 days pinakain ko sila ng pre-starter, may kasamang Piggy Bloom o yung may gatas. Tapos after that within 15 days din kung magpurga at mag-vitamins, and then dyan na rin ako magpaligo sa kanila after 2 days nung nabigyan ng purga, kasi nga hindi pwedeng magpaligo ng mga baboy kung kakapurga lang o kakabigay lang ng purga. Yun yung suggestion sa lahat, no? I hope na nakuha natin yan, and then yun. So I hope maintindihan ninyo at nakuha ninyo yung mga ganong klaseng setup ng pagpakain natin sa ating mga baboy. Ang ako lahat ng stages ng pagpakain sa mga feeds ay importante sa mga baboy natin. It's just that ang tanong dyan is paano ka gumawa ng diskarte
kung ilang weeks, ilang month mo sila papakainin ng ganon, or kailan ka mag-switch ng mga pakain. Sabi ko nga, diskarte lang talaga yan at observation lang talaga. Yung mga biglaang nag-switch to grower kahit nag-pre-starter pa lang, minsan yun din yung mga karaniwang nangyayari sa mga nagtatanong na bakit almost 3 months na yung baboy nila, or every time na magbenta sila ng mga baboy nila hindi sila makakuha nung maximum na timbang na sinasabi natin. Sabi ko nga, may mga nag-comment pa nga in 3 months and 2 weeks yung baboy nila dumating or umabot sa 100 plus kilos. 3.5 months yan. So yung sabi ko na 3.5 months na 80 to 90 kilos is very doable. Ano yan? Kumbaga standard yan mga kabag, is very doable, meaning to say karaniwan na mga makukuha natin o ma-achieve natin na kilos in 3.5 months. Yung mga umabot ng 100 plus in 3.5 months is ano yun, mga bihirang mga pangyayari, pero nangyayari pa rin yan. Kasi nga, sabi ko nga, depende na yan sa pagpakain natin at sa pag-alaga at yung diskarte natin sa mga pag-switch ng mga stages sa feeds or mga hinahalaw natin sa mga pagpakain nila. So depende na talaga lahat yan. Alright? So yun lang mga kabagis, no? I hope nasagot ko yung tanong na ilang weeks dapat pakainin ng pre-starter. Alright, thank you and have a great day.